Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today, nani nani panashi. Nani nani panashi. Level N3. Ang sunod po natin pag-aaralan is panashi. Panashi. Kung mapapansin nyo, meron po siyang sign na ginagamit itong grammar na ito kapag nagsasalita ng oral. Ano po? Conversation po talaga. Hai. Akepanashi. Hayaang nakabukas. Ano po? Conjugation. Verb mas. Tatanggalin yung mas. Ida-drop down yung mas. Papalitan po ng panashi. So, verb panashi ang paggamit po. At yung panashi, may katumbas po siyang ibig sabihin sa Tagalog na iwanang, hayaang, tuloy-tuloy, at iba pa. Depende po sa sentence na gagamitin po natin, magbabago po yung mga salitang gagamitin para ipahiwatig ang panashi. Ano po? So, yung explanation po ng grammar po na ito, ginagamit ang salitang ito kapag naiwan na ganoon yung iniwan. Ganoon o iniwan ng hindi inayos. Ulitin ko po. Ginagamit ang salitang ito kapag naiwan na ganon o iniwan ng hindi inayos. Yung pangalawa pong explanation sa grammar na ito, kadalasan ginagamit po ito sa negative sentence. Kaya nakasulat po dito, kadalasang negatibo ang dating nito. Ano po? Kasi kumbaga hinayaan, iniwanan, na dapat hindi ginawa yun. Sa mga ganyan pong sitwasyon po. Ano po? So dito po tayo sa first sentence po natin. Amara-san, yoroshiku onegai shimasu. Sensei. 窓を開きっぱなしして出てきた。開きっぱなしで出てきた. Naiwan ko ang pintuan na nakabukas. Ano ba yun? Pintuan po? Nakasulat po dito, mado. Mado, door, Pag door, po, tobira or doa. Tubira? Door. Pag door po. Pero mado po yung nakasulat Tubira, dito. Sensei. Ano po ang mado? Pintuan? Ang pintuan po, doa o kaya naman Doa. tobira eh. Ano ba yun? Bintana, Sensei. Yun, Bintana. opo. At hindi po ako sensei. Ate Inda. Opo. So this. Bintana. Mada wo akepanashi de dete kita. So, yung akepanashi po dito, ito po yung phrase niya. Naiwanan kong nakabukas. So, kung ito ay bintana at detekta, ano po ang detekta? Umalis sa bahay, Sensei. Ano ba yun? Lumabas. Naiwan kong nakabukas ang pintuan na lumalabas. Ano ba yun? Paano ba yun? Ba't pintuan na naman? Bintana para, Sensei. Opo. Sensei na naman. Ate Inday. So this. So, kaya kapag ginawa po siyang Tagalog po, iisa-isahin po natin. Mado ang bintana. Akepanashi de. Akepa means naiwanan kong. Nakabukas. Nakabukas po yung akepa. Panashi de. Yun po yung nagpapahiwatig ng naiwanan kong. Nakabukas ang bintana yung kanina po. So, detekta is lumabas ako. So, kapag pinagsama-sama po yung salitang yon, magiging naiwanan kong nakabukas ang bintana nang lumabas ako. Okay.
So, negative things po siya, kasi baka mamaya mapasukan po siya ng, ng dorobo, ng thief, magnanakaw. Hay. So, negative po yung gusto niyang sabihin dito. Hay. Arigatou gozaimasu. Sige, Arigatou ikimashou. gozaimasu. May isa pa po. Huwag pa po kayong mag-mute. Hay. はい。次ですね。水を出しっぱなしにしないでください。水を出しっぱなしにしないでください。Ano pong pagkakaintindi nyo? Sinabi niyo yung dashi pa na sini is na tuloy-tuloy ang pagpapalabas. Dashi pa. Wag mong, sensei, wag mong hayaan nakabukas ang tubig. Pwede rin po yun. Opo, tama rin po yun. Hay. Kasi dahil po grammar po yung pinag-uusapan po natin, ito po yung naging translation ko po. Ano po? Mizu wo ng tubig, dashi-panashi ni na tuloy-tuloy ang pagpapalabas. Kasi dashi pa is paglabas po. Ano po? Panashi, tuloy-tuloy na nangyayari din. So, para po siyang pa rin yung kaninang mama. Pero, negative po kasi siya eh. So, na tuloy-tuloy ang pagpapalabas. Ang naging dashi-panashi ni. Ano po? Sa Tagalog. At, shinai de kudasai. Huwag pong hayaan. Nakikiusap po siya. At, teinei form po siya, kudasai. Keigo po siya, teinei form po, So, meron po tayong pong nakasulat dito. Magbigay respeto po, Huwag pong hayaan. So, bale, pag binasa po siya, pag pinagdugtong-dugtong po yung salita, magiging huwag pong hayaan na tuloy-tuloy ang pagpapalabas ng tubig. Which is medyo weird po siya sa salita po natin, Pero, mas maganda po yung pagkakatranslate nyo po, Amara-san. Yun po yung mas natural way ng pag-translate sa sentence na ito. Kaso, dahil bumpo po tayo, kailangan po natin isa-isahin yung mga nakasulat po ditong salita. Hay! Amara-san, arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu, Ate Inday. Ayan, Ate Inday na. Inday, gumenne. Hay. Meron pong question si Kuya Mike in Japan. Hay, nandeshou ka? Pwede po ba yung salitang soji shippanashi? Soji shippanashi. Ano po yung situation? Kasi pag sinabi pong soji shippanashi, parang simula umaga hanggang gabi, linis siya ng linis. So, kawawa naman. Negative po yung ang dating po niya. Ganyan po ba yung gusto niyang iparating sa sentence? Kung yun po, okay lang po. Soji shippanashi. Asa kara ban made soji shippanashi de tsukarete shimatta. Pag ganyan po yung sentence, okay po siya kasi negative po siya eh. Ang sagot po ni Kuya Mike in Japan, hindi naglinis. Hindi naglinis. Soji shinai panashi te koto? Abo na hindi naglinis, iniwan na hindi naglinis, ganun po. Soji shinai panashi ni narimasu ne. Which is wrong grammar po siya. Yung conjugation po natin is verb mas. Soji shimasu. Pwede daw sabi ni Maru-san na soji shinai mama. Opo, pwede po pag mama. Pero dito po sa panashi pong kine-question niya po, hindi po siya pwede kasi hindi po siya mas form. Masen form po yung soji shinai. Pag ginawa po siyang negative form, kasi yung soji is linis. Yung sinasabi niyo po, negative form. So, magiging soji shimasen. Masen form po siya, di ba po? So, hindi po siya pwede. Kasi mas form lang po yung pwedeng palitan ng panashi. Kung gusto niyo pong gamitin po yung soji shinai, negative form na po kasi siya. Kasi negative plus negative, hindi po pwede sa bumpo na ito. Kaya kung gusto niyo po siya, tulad po ng sinabi ni Maru-san,
magiging dito po siya sa mama. Soji shinai mama ni narimasu ne. Okay po, Ate Inday. Salamat po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.